Hello, what's up mga kasabong? Yun, nandito na tayo sa day 2 ng ating pagpunta dun sa ranging na ating planong gawing ranging. So, anong nangyari mga kasabong? Pinapunta ako nung may-ari sa bahay nila. Pagkapunta ko is nag-advance, bagay hindi mang advance, parang nag-down payment ako dun sa yearly na renta natin. Mga kasabong, ang rent ako nga pala doon sa yearly is 12,000 dito sa area 2,300 square meter. So magkakaiba talaga yung ano eh, yung pag presyo ng pagrerenta, kaya minsan mahirap mahirap sabihin kung halimbawa sabihin nyo, boss magkano renta mo sa lupa, tapos igagaya nyo rin dyan sa inyo. Minsan kasi magkakaiba talaga yung presyo ng may-ari, kaya dun tayo kailangan natin mag-adjust doon mga kasabong. So kaya ulit ako may shades dahil yung aking pimple ay tawag dito, nag-hi. So hi sa pimple ko. Bullshit. Mga kasabong, ito papakita ko sa inyo yung ranging. Ito yung ito papakita ko sa inyo yung ranging na pagkabuti. Ito mga kasabong yung bakod ko. So may isang araw ako dito, naghagdan ako, sinilip ko yung area dito sa kabila. Yung sa kabila na yun ayaw pa rentahan. Tapos dito naman, ayan, na pag-alaman ko na kaibigan ko pala yung may-ari ng lupa. So yun, pinabutas ko dito yung bakod. Kaya ito, ayan, di ba? Hindi mo ang ideal sa harap. Kasi may ginaba yung bahay dito. Giniba yung bahay, madumi pa siya ngayon. Pero malilinis din siya. By hook or by crook gagamitin natin to mga kasabong. Ayun madumi pa yung area. Pero soon makikita nyo naman. Subaybay lang, antabay lang sa ating YouTube channel. At syempre mga kasabong, kinausap ko nga palang aking kaibigan na si Will John. Sinabi niya sa akin na umumpisahan na daw niya maglinis dito sa ating gagawing ranging. Kaya ayun mga kasabong, nag-start na. Yan. Ayan yung gagawin natin ranging. Ito na, day 2 na to mga kasabong. So sa day 2 puputulin natin para antabay, subaybay sa mga susunod na yugto. Ayan, nag-i-start na dito ang ating ang ating si Will John. Kumaway pa. Ayan, yun yung ating mga grass cutters. Nag-uumpisa na sila dito mag grass cutter mga kasabong. May sound trip pa si Will John Kasi halos magkatabi lang kami ng area eh. Kanya yung gagawin niya yung ranging. Tapos dito naman yung sa akin. Kaya tinutulungan niya ako na malinis yung aming area. O diba? Naririnig yung kanyang sound trip. So mga kasabong, yung area kasi na to is may rambutan. So yung pag namunga yung rambutan, hindi syempre sa akin yun. Sa sa may-ari ng lupa. Kaya ayan, mga rambutan niya mga nasa gilid na yan. So ang request ko doon sa may-ari, patitrim ko yung mga taas. Ayan, patitrim ko yan para hindi na masyadong makulimlim. Hindi masyadong malilom. Sa mga sanga-sanga, pero mas maganda pa rin yung labas yung init. Tapos may area sila na pupuntahan pag naiinitan sila, may area sila na pupuntahan pag gusto nilang magpainit. Ganun mga kasabong ang ideal para sa akin sa ranging, dahil mas wild sila sa ganun. Kasi kung halimbawa puro kulimlim, pagka katapos ng ulan, wala silang pupuntahan para mainit, para mainitan sila. So yun mga kasabong, sabay-sabay ang gastos. Pero mga kasabong, sabi ko nga sa inyo, ang diskarte na ginagawa ko pagka gusto kong yung isang bagay, benta lang ng manok. Pag nakabenta ng manok sa mga nagtitiwala sa atin, makakapagdagdag tayo kung anong gusto natin sa manukan natin. Kasi mga kasabong, pag sinabay mo yung mga hindi naman mga bagay na hindi kailangan yun yung mga hindi natin inaasahan or hindi natin alam, yun pala yung mga hindrances, which is masaya tayo sa mga ganun masaya tayo sa mga hindi naman tunay na nakapagpapasaya sa atin, di ba? Basta hindi ko ma-elaborate yung mga bagay na magiging hindrances natin.
ganyan lang mga kasabong. Para sa akin ha, para sa akin. Nagbebenta ako ng manok, napoprovide ko yung kailangan ng pamilya ko. Tapos, ayun, nakakapag ano na ako. Nakakapagdagdag ako ng mga kung anong gusto ko dito sa manukan, sa farm. Kaya mga kasabong, yun lang sinabi ko nga sa inyo kanina. Facilities muna, ayusin natin bago natin sa puso talaga yung pagmamanok. Pagka wala tayong maayos sa facilities, huwag tayo mag-volume. Huwag tayo mag-volume ng aalagaan natin kasi mahihirapan yung mga ano natin eh. Ikaw ba pare, mag-aanak kang basta mas gusto mo ba magkaroon ng anak muna bago magkaroon ng bahay? Siyempre magkaroon ka muna ng titirhan na magiging anak mo bago siyempre ilabas yung mga anak. Ganon din mga kasabong dito sa pagmamanok. Kailangan bago mo ihanda yung volume ng iyong magiging manukan, yung dami ng magiging manukan, kailangan diskartehan mo muna yung titirhan nila para hindi naman sila mahirapan, hindi naman sila masyadong congested, hindi sila masyadong masikip. Yun ang pinaka-term dun. Kaya mga kasabong, naiilang ako pagka may shades, pero ayan, nag-shades na lang ako para ano. So yun mga kasabong, ito yung update sa ranging ko. Sa mga kasabong, sa mga kabisita dito, ang diskarte ko dito sa ranging mga kasabong, sa mga susunod na senaryo pagka may mga bisita is hindi ako masyadong magpapapasok dito sa ranging dahil alam niyo naman bawal, umbagay ang mga manok is naiirita sila pag marami masyado napasok na iba-ibang tao kasi nagpa-familiarize din sila sa mga nag-aalaga eh. Kaya yung mga kasabong familiarize kaya ano. Sige lang pare, tuloy lang kung ano. Baka naiilang kayo sa akin. Ha? Yun nga yung gusto ko, medyo nag-ano. Okay lang. Nag-ano lang ako kung ano lang may shoot ko. So yun. Ayun nga pare. Ano, nasan ako? Nawala ako eh. Sibin din eh. So yun. Ganun lang mga kasabong para tayo ay magtuloy-tuloy. At syempre kung halimbawa is sa usapang pag-aalaga naman, ayan, matutulungan ko din kayo. Kaya mga kasabong, yun nga, nandun ako kanina sa nagpa-familiarize din yung mga sisiw natin. Oh, mga kasabong. Kasi pansin mo halimbawa, ikaw nag-aalaga ka. Pag pumasok ka na kagad sa ranging mo, pagpasok mo sa ranging mo mga kasabong, sasalubungin ka na kagad ng mga sisiw dahil gutom na sila. Pero pag try mo ibang tao ang papasukin mo, hindi yan hindi yan agad-agad, hindi yan totally lahat lalapit. Dahil kilala din nila kung sino nagpapatoka sa kanila. Kilala din nila kung sino yung mga bisita lang na kailangan nilang iwasan dahil akala nila na tatakot sila, yung mga ganun mga kasabong. Basta, kaya dito sa ranging na to, bihira siguro ako makakapagtanggap ng bisita dito kung sakaling mayroon ng manok, may mga sisiw na. Yun, mga kasabong. Pero kung may magre-request naman sa mga bisita natin na patingin ako ng ranging mo, gusto kong makita, ayan, edi ano, dahan-dahan lang yung galaw natin, pero hindi ko kayo pahihindihan, siyempre. So yun mga kasabong ha, ayan, nag-start na maglinis dito ang ating kaibigan na si Will John. Kasabong, eto na, medyo nararamdaman ko na yung patuloy na pag-unlive natin. Siyempre kasama kayo mga kasabong sa mga pangarap ko na lahat kayo, kung pwede lahat kayo pa isa-isa mapabisita ko dito sa EGP Chong Game Farm sa Sabong Pinas para makausap ko kayo personal mga kasabong. Huwag kayong mag-alala, masarap ako kausap personal. Bola lang yan. Kaya mga kasabong, may mga bagay kayong matuturo sa akin, and I'm sure may mga bagay din ako na maituturo sa inyo sa buhay nyo, sa buhay pagmamanok, sa buhay ng farming, sa pambababae. Joke lang mga kasabong, hindi ako ng bababae. Dati yun. Ngayon hindi. Inalis ko na dahil mabagal lang pag-unlad pag babaero. Alam ko ang may kasalanan nito. Ito eh oh. So yun mga kasabong ayun. Yung ating mga progress ng ating manukan. So yun, sa mga susunod, sabahan nyo ulit ako Kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Love you all guys.